Narinig mo na ba ang pakiramdam na may isang babae na parang kakaiba ang kilos kapag nasa paligid ka? Hindi niya diretsyong sinasabi, pero may mga maliliit na palatandaan na para bang sumisigaw, "Gusto kita." Ang tanong, kapatid, marunong ka bang magbasa ng mga palatandaang ito? Maraming lalaki ang hindi nakakapansin. Nakatuon sila sa salita, sa diretsyong pag-aamin, sa mga bagay na halata. Pero ang totoo, ang isang babae ay bihirang magsabi agad ng totoong niyang nararamdaman. Mas pinipili niyang ipakita sa pamamagitan ng kilos, ng tingin, ng oras na ibinibigay niya. Kaya't kung hindi mo alam ang mga senyales, baka tuluyang lumipas ang pagkakataon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 malinaw na palatandaan na gusto ka ng babae. Hindi ito mga hula-hula lang. Ito ay mga obserbasyon na napatunayan sa totoong buhay at sinusuportahan ng mga prinsipyo ng Stoicism. Dahil gaya ng sabi ni Epictetus, huwag kang maniwala sa salita, obserbahan mo ang kilos. Kung mananatili ka hanggang dulo, mas malinaw mong mauunawaan kung alin sa mga kilos ng isang babae ang nagsasabing may gusto siya sa iyo at alin ang wala lang. At kapag naintindihan mo ito, hindi ka na muling malilito. Unang palatandaan, ang paraan ng kanyang pagtingin. Kapatid, may mga mata na hindi kayang magsinungaling. Kapag ang isang babae ay may gusto sa iyo, makikita mo ito sa paraan ng kanyang pagtingin. Hindi ito basta simpleng tingin lang. Ito ay paulit-ulit, tahimik at may halong kaba. Kwento ni Marco, isang simpleng empleyado. Sa opisina nila, may kasamahan siyang babae na lagi niyang nahuhuling nakatingin. Sa una, iniisip niyang baka nagkataon lang. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang sa tuwing titingin siya sa paligid, nandoon na naman ang mga mata nito. At kapag nahuli niya, mabilis itong mag-aalis ng tingin, parang nahuli sa isang sikreto. Ganito ang palatandaan. Hindi ito palaging lantad o halatang malandi. Minsan nga, mahiyain pa. Pero ang paulit-ulit na pagtingin, lalo na kung sinusundan ka ng mata kahit hindi ka nakaharap, ay malinaw na senyales. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga mata ayon sa Stoics ay bintana ng kaluluwa at ang mga mata ng isang taong may gusto hindi mapigilan na hanapin ka. Kaya't kung nararamdaman mong laging bumabalik sa iyo ang kanyang tingin, kapatid, malamang may ibig sabihin nito. Ngayon, huwag dang magdali. Ang pagtingin ay simula lang. May mas malinaw pang senyales na mas ramdam mo kaysa nakikita mo, at iyon ang ikalawang palatandaan. Kwento ni Marco, isang simpleng empleyado. Sa opisina nila, may kasamahan siyang babae na lagi niyang nahuhuling nakatingin. Sa una, iniisip niyang baka nagkataon lang. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang sa tuwing titingin siya sa paligid, nandoon na naman ang mga mata nito. At kapag nahuli niya, mabilis itong mag-aalis ng tingin, parang nahuli sa isang sikreto. Ganito ang palatandaan. Hindi ito palaging lantad o halatang malandi. Minsan nga, mahiyain pa. Pero ang paulit-ulit na pagtingin, lalo na kung sinusundan ka ng mata kahit hindi ka nakaharap, ay malinaw na senyales. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga mata, ayon sa Stoics, ay bintana ng kaluluwa. At ang mga mata ng isang taong may gusto, hindi mapipigilan na hanapin ka. Kaya't kung nararamdaman mong laging bumabalik sa iyo ang kanyang tingin, kapatid, malamang may ibig sabihin ito. Ngayon, huwag kang magmadali. Ang pagtingin ay simula lang. May mas malinaw pang senyales na mas ramdam mo kaysa nakikita mo. At iyon ang ikalawang palatandaan. Narinig mo na ba ang pakiramdam na may isang babae na parang kakaiba ang kilos kapag nasa paligid ka? Hindi niya direktang sinasabi, pero may mga maliliit na palatandaan na para bang sumisigaw, "Gusto kita." Ang tanong, kapatid, marunong ka bang magbasa ng mga palatandaang ito? Maraming lalaki ang hindi nakakapansin. Nakatuon sila sa salita, sa direktang pag-aamin, sa mga bagay na halata. Pero ang totoo, ang isang babae ay bihirang magsabi agad ng totoo niyang nararamdaman. Mas pinipili niyang ipakita sa pamamagitan ng kilos, ng tingin, ng oras na ibinibigay niya.
Kaya't kung hindi mo alam ang mga senyales, baka tuluyang lumipas ang pagkakataon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 malinaw na palatandaan na gusto ka ng babae. Hindi ito mga hula-hula lang. Ito ay mga obserbasyon na napapatunayan sa totoong buhay at sinusuportahan ng mga prinsipyo ng Stoicism. Dahil gaya ng sabi ni Epictetus, huwag kang maniwala sa salita, obserbahan mo ang kilos. Kung mananatili ka hanggang dulo, mas malinaw mong mauunawaan kung alin sa mga kilos ng isang babae ang nagsasabing may gusto siya sa iyo at alin ang wala lang. At kapag naintindihan mo ito, hindi ka na muling malilito. Unang palatandaan, ang paraan ng kanyang pagtingin. Kapatid, may mga mata na hindi kayang magsinungaling. Kapag ang isang babae ay may gusto sa iyo, makikita mo ito sa paraan ng kanyang pagtingin. Hindi ito basta simpleng tingin lang. Ito ay paulit-ulit, tahimik, at may halong kaba. Kwento ni Marco, isang simpleng empleyado. Sa opisina nila, may kasamahan siyang babae na lagi niyang nahuhuling nakatingin. Sa una, iniisip niyang baka nagkataon lang. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang sa tuwing titingin siya sa paligid, nandun na naman ang mga mata nito. At kapag nahuli niya, mabilis itong mag-aalis ng tingin, parang nahuli sa isang sikreto. Ganito ang palatandaan. Hindi ito palaging lantad o halatang malandi. Minsan nga, mahiyain pa. Pero ang paulit-ulit na pagtingin, lalo na kung sinusundan ka ng mata kahit hindi ka nakaharap, ay malinaw na senyales. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga mata, ayon sa mga Stoics, ay bintana ng kaluluwa. At ang mga mata ng isang taong may gusto, hindi mapipigilan na hanapin ka. Kaya't kung nararamdaman mong laging bumabalik sa iyo ang kanyang tingin, kapatid, malamang may ibig sabihin ito. Ngayon, huwag kang magmadali. Ang pagtingin ay simula lang. May mas malinaw pang senyales na mas ramdam mo kaysa nakikita mo. At iyon ang ikalawang palatandaan. Bakit mahalaga ito? Dahil ang mga mata, ayon sa Stoics, ay bintana ng kaluluwa. At ang mga mata ng isang taong may gusto, hindi mapigilan na hanapin ka. Kaya't kung nararamdaman mong laging bumabalik sa iyo ang kanyang tingin, kapatid, malamang may ibig sabihin ito. Ngayon, huwag kang magmadali. Ang pagtingin ay simula lang. May mas malinaw pang senyales na mas ramdam mo kesa nakikita mo. At iyon ang ikalawang palatandaan. Ikalawang palatandaan, ang lihim na paglapit. Kapatid, hindi palaging salita ang clue. Madalas, aksyon. At isa sa pinakamalinaw na senyales na gusto ka ng babae ay ang kanyang lihim na paglapit. Hindi ito laging halata, pero kapag mapanuri ka, mauhuli mo. Isipin mo si Liza. Sa klase nila, palaging may bakanteng upuan malapit kay June. At kahit marami siyang pwedeng upuan, bakit sa tabi ni June siya palaging nauuwi? Sa una, baka isipin mong aksidente lang ito. Pero kapag 3, 4, 5, 10 beses nang nauulit, kapatid, hindi na aksidente iyon. Ganito gumagana ang damdamin. Kapag gusto ka ng babae, subconsciously hinahanap niya ang presensya mo. Kahit sa gitna ng maraming tao, parang may magnet na humihila sa kanya papalapit sa iyo. Hindi man siya magsalita, pero ang kanyang katawan ang nagsasalita para sa kanya. Sa perspektibo ng Stoicism, ito'y maihahambing sa oikiosis, ang natural na paghahanap ng tao sa kung saan siya ligtas. Kung ikaw ang madalas niyang pinupuntahan, ibig sabihin, ikaw ang nagiging ligtas niyang lugar. At ang babaeng nakakahanap ng comfort sa iyo, kapatid, ay siguradong may nararamdaman ng mas malalim. Ikatlong palatandaan, ang oras na inilalaan niya. Mahalaga ang oras. Hindi ito nabibili, hindi na ibabalik. Kaya't kapag ang isang babae ay naglalaan ng oras sa iyo, kahit sa gitna ng kanyang abala, malaking senyales iyon na may halaga ka sa kanya. Kwento ni Rafael, abala siya sa trabaho at minsan ay hindi na niya napapansin ang paligid. Pero napansin niya ang kaibigan niyang si Ann na laging naandoon.
Kung kailangan niyang kumain, may dala itong pagkain. Kung pauwi na siya, bigla itong sasabay kahit hindi naman iyon ang direksyon ng bahay niya. Sa una, naisip ni Rafael na baka simpleng mabait lang ito. Pero habang tumatagal, nakita niya, siya lang pala ang pinadadalhan nito ng ganoong atensyon. Ganito kapatid, kung may babae na handang ibigay ang kanyang oras sa iyo, kahit simpleng minuto lang ng pagchat-chat, kahit ilang hakbang ng pagsabay sa iyo pauwi, huwag mong maliitin. Dahil oras ang pinakamahalagang bagay na meron siya. At kung binibigay niya iyon sa iyo, ibig sabihin, pinahahalagahan ka niya. Ayon kay Seneca, hindi maikli ang oras, ngunit madalas ay sinasaya natin ito. Kaya't kapag ang isang babae ay hindi nagsasayang ng oras niya sa iba, kundi ibinubuhos sa iyo, kapatid, malinaw na palatandaan yon ng kanyang pagkagusto. Ngayon, nakikita mo na ba ang pattern? Una, ang kanyang mga mata. Pangalawa, ang kanyang lihim na paglapit. Pangatlo, ang kanyang oras. Pero hindi pa ito ang pinakamalakas na senyales. Dahil ang ikaapat na palatandaan, hindi lang kilos o oras, kundi mismong pagbabago sa kanyang ugali. Ikaapat na palatandaan, ang pagbabago ng kanyang ugali. Kapatid, napansin mo na ba na may mga babae na parang ibang tao kapag nasa paligid mo? Sa tropa, malakas ang tawa, matapang magsalita, pero kapag ikaw ang kaharap, biglang mahinhin, mainyot, at parang nag-iingat sa bawat kilos. Hindi ito palaging sinasadya, madalas kusa itong lumalabas. Si May, kilala sa kanilang opisina bilang prangka at palaban. Pero tuwing si Carlo ang kasama niya, nagiging iba siya. Ang tono ng boses niya ay mas banayad, mas madalas siyang ngumiti, at parang gusto niyang ipakita ang mas maayos na bersyon ng sarili niya. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil may damdaming unti-unting sumisibol. Ganito ang sinasabi ng mga Stoic, ang kilos ng tao ang tunay na salamin ng kanyang kaluluwa. Kapag nagbabago ang kilos ng babae sa presensya mo, kapatid, malamang ikaw ang dahilan. At ang pagbabagong yun ay senyales ng mas malalim na nararamdaman. Ikalimang palatandaan, ang maliit na pag-aalaga. Hindi lahat ng alaga ay kailanang enggrande. Minsan, sa pinakamaliit na kilos, makikita mo ang pinakamatinding mensahe. Kapag may gusto sa'yo ang babae, madalas ay nagiging maalaga siya sa simpleng bagay. Kwento ni Andre, laging pinapansin ng kaibigan si Liza kung kumain na ba siya o kung nakauwi na siya ng maayos. Minsan, magdadala pa ito ng tubig kapag inuubo siya. Sa una iniisip ni Andre na baka natural lang na mabait si Liza. Pero napansin niya, siya lang ang tinatrato nito ng ganoon. Hindi ibang tropa, hindi ibang kakilala, siya lang. Kapatid, tandaan mo, ang babae ay natural na maalaga, pero kapag ang special na atensyon ay nakatuon lang sa iyo, hindi yun aksidente. Yun ay palatandaan. Sa Stoicism, may konsepto ng amor fati, ang pagmamahal sa lahat ng dumarating. Kung isang babae ay kusang naglalaan ng alaga sa iyo, ibig sabihin, tanggap ka niya bilang bahagi ng kanyang mundo. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong mga aral at sikreto, lalo na kung paano mo mababasa ang kilos at puso ng babae gamit ang karunungan ng Stoicism, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito kapatid, sama-sama nating hinuhubog ang sarili para maging lalaki na buo ang loob at malinaw ang direksyon. At kung iniisip mong tapos na tayo sa mga senyales, nagkakamali ka. Dahil ang ika-6 na palatandaan ay hindi na lang kilos o oras. Ito ay mas malapit at mas emosyonal. Ika-6 na palatandaan, ang paghahanap ng maliit na koneksyon. Kahit simpleng bagay lang kapatid, mapapansin mong laging may paraan ng babae para makipag-ugnayan kapag may gusto siya. Hindi palaging malalaking gesture, minsan napakaliit lang, pero paulit-ulit. Kwento ni Mia, halos araw-araw may chat siya kay Jordan, hindi palaging seryoso. Nakapanood ka na ba nung bagong series? O kaya ay, kumain ka na ba? Sa totoo lang, hindi naman gaanong kahalaga ang tanong, pero bakit niya tinatanong pa rin?
dahil gusto niyang mapanatili ang koneksyon. Gusto niyang maramdaman ni Jordan na siya ay parte ng araw niya. Ganito ang palatandaan. Kung may babae na palaging may dahilan para makausap ka, kahit nonsense minsan, ibig sabihin, hindi ka nawawala sa isip niya. Hindi yun aksidente, yun ay patunay ng attraction. Sa Stoicism, ito'y tinatawag na simpatheia, ang natural na ugnayan ng tao sa isa't isa. At kapag isang babae ay paulit-ulit na naghahanap ng koneksyon sa iyo, kapatid, ito ay higit pa sa simpleng pakikipagkaibigan. Ika-4 na palatandaan, ang pagbabago ng kanyang ugali. Kapatid, napansin mo na ba na may mga babae na parang ibang tao kapag nasa paligid mo? Sa tropa, malakas ang tawa, matapang magsalita, pero kapag ikaw ang kaharap, biglang mahinhin, mainyot, at parang nag-iingat sa bawat kilos. Hindi ito palaging sinasadya, madalas kusa itong lumalabas. Si May, kilala sa kanilang opisina bilang prangka at palaban. Pero tuwing si Carlo ang kasama niya, nagiging iba siya. Ang tono ng boses niya ay mas banayad, mas madalas siyang ngumiti, at parang gusto niyang ipakita ang mas maayos na bersyon ng sarili niya. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil may damdaming unti-unting sumisibol. Ganito ang sinasabi ng mga Stoic, ang kilos ng tao ang tunay na salamin ng kanyang kaluluwa. Kapag nagbabago ang kilos ng babae sa presensya mo, kapatid, malamang ikaw ang dahilan. At ang pagbabagong yun ay senyales ng mas malalim na nararamdaman. Ika-5 palatandaan, ang maliit na pag-aalaga. Hindi lahat ng alaga ay kailanang enggrande. Minsan, sa pinakamaliit na kilos, makikita mo ang pinakamatinding mensahe. Kapag may gusto sa iyo ang babae, madalas ay nagiging maalaga siya sa simpleng bagay. Kwento ni Andre, laging pinapansin ng kaibigan si Liza kung kumain na ba siya o kung nakauwi na siya ng maayos. Minsan, magdadala pa ito ng tubig kapag inuubo siya. Sa una iniisip ni Andre na baka natural lang na mabait si Liza. Pero napansin niya, siya lang ang tinatrato nito ng ganoon. Hindi ibang tropa, hindi ibang kakilala, siya lang. Kapatid, tandaan mo, ang babae ay natural na maalaga, pero kapag ang special na atensyon ay nakatuon lang sa iyo, hindi yun aksidente. Yun ay palatandaan. Sa Stoicism, may konsepto ng amor fati, ang pagmamahal sa lahat ng dumarating. Kung isang babae ay kusang naglalaan ng alaga sa iyo, ibig sabihin, tanggap ka niya bilang bahagi ng kanyang mundo. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong mga aral at sikreto, lalo na kung paano mo mababasa ang kilos at puso ng babae gamit ang karunungan ng Stoicism, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito kapatid, sama-sama nating hinuhubog ang sarili para maging lalaki na buo ang loob at malinaw ang direksyon. At kung iniisip mong tapos na tayo sa mga senyales, nagkakamali ka. Dahil ang ika-6 na palatandaan ay hindi na lang kilos o oras. Ito ay mas malapit at mas emosyonal. Ika-6 na palatandaan, ang paghahanap ng maliit na koneksyon. Kahit simpleng bagay lang kapatid, mapapansin mong laging may paraan ng babae para makipag-ugnayan kapag may gusto siya. Hindi palaging malalaking gesture, minsan napakaliit lang, pero paulit-ulit. Kwento ni Mia, halos araw-araw may chat siya kay Jordan, hindi palaging seryoso. Nakapanood ka na ba nung bagong series? O kaya ay, kumain ka na ba? Sa totoo lang, hindi naman gaanong kahalaga ang tanong, pero bakit niya tinatanong pa rin? Dahil gusto niyang mapanatili ang koneksyon. Gusto niyang maramdaman ni Jordan na siya ay parte ng araw niya. Ganito ang palatandaan. Kung may babae na palaging may dahilan para makausap ka, kahit nonsense minsan, ibig sabihin, hindi ka nawawala sa isip niya. Hindi yun aksidente, yun ay patunay ng attraction. Sa Stoicism, ito'y tinatawag na simpatheia, ang natural na ugnayan ng tao sa isa't isa. At kapag isang babae ay paulit-ulit na naghahanap ng koneksyon sa iyo, kapatid, ito ay higit pa sa simpleng pakikipagkaibigan. Ang ika-7 palatandaan,
Ang pagiging interesado sa maliit mong detalye. Napansin mo ba na kapag may gusto ang isang babae, parang may photographic memory siya tungkol sa'yo? Hindi lang yung malalaking bagay, kundi yung pinakamaliit na detalye na halos ikaw mismo ay nakakalimutan. Halimbawa, nabanggit mo lang minsan na mahilig ka sa kape na walang asukal. Pagkaraan ng 2 linggo, bigla ka niyang dadalhan ng kape at sasabihin, "Alam ko gusto mo plain, walang asukal." O kaya sinabi mo na mahilig ka sa isang band na hindi sikat. At sa susunod ninyong usapan, siya mismo ang magbabanggit ng kanta nito. Ganito ang sikreto. Kapag may gusto kang babae, nagiging matalas ang memorya niya pagdating sa iyo. At ito ay isa sa pinakamalinaw na senyales. Dahil hindi ka makakabisado ng isang tao kung wala siyang interes. Ayon kay Epictetus, kung saan nakatuon ang atensyon, naroon ang intensyon. Kaya kapag ang babae ay natatandaan ng maliliit mong detalye, malinaw ang intensyon, may halaga ka sa kanya. Ngayon kapatid, malinaw na nakikita mo na. Hindi lang mata, hindi lang oras, hindi lang kilos, kundi pati ang mga maliliit na bagay, nagiging clue. Pero mas tumitindi pa ito sa susunod dahil ang ika-8 palatandaan ay nagdadala ng mas personal na emosyon. Ika-8 palatandaan, ang pagpapakita ng selos. Hindi man niya aminin, pero kapag may gusto ang babae, nagiging sensitibo siya kapag may ibang babae na lumalapit sa iyo. Minsan hindi halata, minsan mahirap basahin, pero naroon. Kwento ni Ella at Marco. Magkaibigan sila, pero tuwing may bagong babae na kinakausap si Marco, napapansin niyang nagbabago ang mood ni Ella. Bigla itong tatahimik, o kaya biglang magbabato ng biro na may halong tuldok ng inis. Sa una, baka isipin mong normal lang iyon. Pero kapag paulit-ulit kapatid, selos na iyon. Hindi ito yung selos na sobra at nakakasakal. Kadalasan, subtle lang. Isang tingin na malamig, isang tanong na may halong duda, o isang simpleng biro na tila may ibang ibig sabihin. At bakit? Dahil gusto ka niya at natatakot siyang maagaw ka ng iba. Sabi nga ni Seneca, kung ano ang pinapahalagahan ng tao, doon siya nagiging marupok. At sa kaso ng babae, kung pinapahalagahan ka niya, mararamdaman mo ito sa maliit na selos na hindi niya kayang itago. Ika-9 na palatandaan, ang pagbabahagi ng kanyang kahinaan. Kapatid, ito na ang isa sa pinakamalakas na senyales. Hindi lahat ng tao madaling magbukas ng kahinaan. Kadalasan, tinatago natin ang mga sugat at takot para hindi tayo husgahan. Pero kapag ang babae ay nagsimulang magbahagi ng kanyang kahinaan sa iyo, ibig sabihin may malalim na tiwala at damdaming siyang hindi niya maikubli. Halimbawa, si Ana, kilala bilang masayahin at palaging palabiro. Pero kay Daniel lang niya nasabi na minsang natatakot siya na hindi siya sapat o na nahihirapan siya sa pamilya. Hindi niya ito sinasabi sa iba, pero kay Daniel, kaya niyang ilabas. Ganito ang sikreto. Kapag nagsimulang mag-open up ang babae tungkol sa kanyang mga insecurities, takot o mga pangarap na hindi niya sinasabi kahit kanino, malamang gusto ka niya. Dahil hindi siya maglalagay ng sarili niya sa ganoong posisyon kung hindi siya komportable sa iyo. Sa Stoicism, tinuturo ang vulnerability na hindi kahinaan kundi tapang. At kapag ang babae ay nagiging vulnerable sa harap mo, kapatid, isa itong matibay na senyales ng kanyang nararamdaman. Ika-10 palatandaan, ang pagpapahalaga sa presensya mo. Ito na ang pinakamalinaw, kapatid. Kapag ang babae ay may gusto sa iyo,
Hindi lang siya tumitingin, hindi lang siya naglalaan ng oras, hindi lang siya nag-aalaga. Pinapahalagahan niyang mismong presensya mo. Ano ang ibig sabihin nito? Simple. Kapag nandoon ka, iba ang kinikilos niya. Mas masaya siya. Mas mag-aarang loob niya. At ramdam mong iba ang energy sa paligid. At kapag wala ka, hinahanap ka niya. Kwento ni Joy. Sa tuwing nasa paligid si Mark, tila mas buhay ang kanyang mga kwento. Pero nang minsang hindi nakadalaw si Mark sa isang outing, pansin ng trupa na parang kulang ang saya ni Joy. Kahit siya mismo aminado, parang iba kapag wala siya. Ito ang ultimate sign, kapatid. Kapag ang mismong presensya mo ay nagdadala ng halaga sa isang babae, kapag hinahanap ka niya kahit wala kang ginagawa, ibig sabihin may lugar ka na sa puso niya. Ayon kay Marcus Aurelius, ang tunay na halaga ng tao ay makikita sa epekto niya sa kaluluwa ng iba. At kung ang presensya mo ay nakakapagpabago ng mundo ng babae, hindi na kailangan ng mas malinaw na senyales. Unang palatandaan, ang paraan ng kanyang pagtingin. Ikalawa, ang lihim na paglapit. Ikatlo, ang oras na inilalaan niya. Ikaapat, ang pagbabago ng ugali. Ikalima, ang maliit na pag-aalaga. Ikaanim, ang paghahanap ng koneksyon. Ikapito, ang pagiging interesado sa detalye. Ikawalo, ang selos. Ikasyam, ang pagbabahagi ng kahinaan. Ikasampo, ang pagpapahalaga sa presensya mo. Ito ang 10 malinaw na palatandaan na gusto ka ng babae. At kapag natutunan mong basahin ang mga ito, kapatid, mas hindi ka na malilito kung may halaga ka ba sa kanya o wala. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig mula sa inyo mismo. Sabihin niyo sa comments kung saan sa inyong bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood. Kung kayo'y nasa abroad, miss niyo ba ang Pilipinas? At isa pa, nakapunta na ba kayo sa Siargao? Naniniwala ba kayo na doon niyo pwedeng matagpuan ang babaeng para sa inyo? At anong klaseng babae ang gusto niyo? Isulat niyo yan sa baba dahil binabasa namin lahat ng komento. At siyempre, para sa ritual ng ating komunidad, iwan mo ang salitang kalma ang lakas para alam naming isa ka sa mga tunay na umabot hanggang dulo ng video na ito.